Hi guys! Dumating na ang panahon para mag-canonize ng ating pinakabagong Santa. Para sa ating mga intrusive thoughts na minsan hindi natin alam kung dapat ba nating aksyonan. Ang bagong Santa ng mga intrusive thoughts, Santa. Tanet. Ano? So, di ba, ngayon, ano ka na? Ayusin mo yan Di ba, ngayon, ano ka na? Veterana. Wow! Nasa Walk of Fame ka na sa Eastwood. Yeah. Tapos sobrang sikat ka na bilang isang director, writer, producer, Ano yan? podcaster. Kahit sobrang sikat ka na, ano yung parang lahat ng to iiwan mo para lang masabi mo tong isang bagay na to na alam mong makakancel ka. Na parang sasabihin ko to kahit mawala sa akin lahat mga pinaghirapan ko. Napakahirap Lahat naman ng kasi pinaghirapan, ng lahat question. talaga. Kasi pwede ko naman sabihin, pero hindi naman ako makakancel eh. Wow, strong siya. Ikaw, bakit kasi yon? Alam mo ang daya mo, ako dapat yan eh. Takot nga ako nung nabasa ko parang no. Oo, pero I think yung guest natin for today. Huwag mo itanong sa akin. Huwag mong itanong Pinaling sa pala, akin yan, direct. hindi yung guest natin today. I think siya yung queen of saying it out loud. Yung parang kasi di ba sinasabi natin, parang thinking out loud lang. Yung guest natin today, sabihin niya talaga. Kahit sino ka pa. Tsaka pabulong lang yun minsan. Parang ang lakas. Biglang na-tweet na niya, Oo. na-reply niya. May ira na ganun si Nads eh. Meron. Yung parang, uy! Sinabi niya to! Pero pak, di ba? Oo. Naging meme na tuloy si ate. Actually, every year, Yung feeling ko, come on guys. never nang mawawala sa never nang mawawala sa sirkulasyon si Nads. Kasi yun every year. Kasama rin ba sa intrusive thoughts mo yung pagbili ng... Siyempre, bawal yung ng sarsa. Hindi, as in, hindi ko siya naisip. Basta nung time na yon, yung nasa utak ko lang was, syempre nung time na yun, kumakain pa ako ng chicken, ganyan. Ano lang sinasabi ko lang kasi baka mamaya mabash ako eh. Nung time kasi na yun, hindi pa ako vegan. Contextualize natin. So, after namin mag-surf ni Chris, nung boyfriend ko, marami kasi sa Siargao, sa GL, yung mga stalls ng lechon manok, ganyan. Kasi yun yung pinakauna naming nakita. Sabi ko, parang hindi complete yung lechon manok nang walang sarsa. Totoo naman. So, punta ako dun sa tindahan, naghanap ako ng sarsa, tapos nakakatawa yun kasi nakita ko na nagpipicture yung ate girl sa likod ng cashier. Pero nung time kasi na yun, sa sobrang pagod ko, sabi ko, sige na nga. Kaya ganun itsura ko eh, mukha akong nalugi. Uy, hindi naman! Kaya na naman Ganun ako, Naka-project mukha akong nalugi kasi pagod na pagod ako noon. Papaktaan ka namin ito net ng totoo mukhang nalugi. Oo, minsan. Sabihin namin siya, pag bibili kami ng lechon, di ba? Hindi ka lang. Parang, nakita mo si ate na kinukunan niya. Nakita ko siya, kinukunan niya ako, na medyo patago. Noong time din kasi na yun, bago pa lang ako nagpupunta dun sa isla. Alam mo yung mga tao, excited pa sila na makita ko. Ngayon wala silang pakialam sa akin. Sanay na. Nung nagpipicture siya, sabi ko na lang, okay na. Hindi ko nasisitahin si ate kahit mukha akong ewan. Tsaka mukhang hindi patago Hindi kasi direct ano Hindi yun. siya mukhang patago, walang foreground. Oo. Parang talaga style Talagang niya. frontal na frontal. Nakaganon naman Sabi siya, niya, parang oo. nakaganon naman siya. Parang sa yung table, tapos nakaganon yung Naka-tripod pa si mommy. As in, ano yun, direct, kakaahon ko lang sa tubig, diretso doon. Pero at least naging yun. Na-enjoy ko naman direct yung response ng mga tao doon. Nung Halloween, may nagdamit may malaking bote ng sarsa. Sobrang naaliw talaga ako. Tapos, at some point, yung tindahan na yun, naglagay talaga sila ng bote ng sarsa doon sa cashier na sa counter. Forever nang nandun. Nandun lang, para yung mga tao pagpapasok, may... Hawakan lang nila. Oo, parang kala mo photo booth. Kaya Ganun nga, siya. parang Oscars eh. Yun, tapos gaganon lang sila. In fairness. Kunan ka rin namin dito na may Oo, Na may baka pwede drink. kang bumili naman dito ng lagyang ka Pwede rin direct, para sa inyo. Hindi naman ako ang dami kasing nagtanong sa akin on after, na parang di ka ba naiinis or na-absurd? Sabi ko hindi, naaaliw ako. Oo. Mahilig kasi ako sa mga ganung mga nakakatawang mga parang memes or mga Totoo content yan. online. Naaaliw talaga ako. Kaya after nun, parang merong isa na, nilagay ako sa kabayo, tapos yung post ko parang weird. Meron yung may naglalampaso, nakapost din ako sa sahig. mga bakla gumawa. Sure din ako. Sure ako.
guest, parang na kung ano yung nafe-feel niya. Syempre, I'm Sasabihin, sure nag-iisip naman siya. Pero akala natin siguro makakasama, pero in the end, makakabuti. Dahil dyan, nahalal siya bilang presidente. Totoo. Diba? For 2020, many years. Hindi ko din sure, hindi rin ako sure eh. Oo nga Paano eh. ba nag-start yung presidente? Hindi ko Sino yung alam, sabi direct nun? parang sa Twitter na lang, nag-start na lang na yung mga tao, yun ang tawag sa akin. Hindi ko na din siya masyadong maalala. So, yan yung ating pag-uusapan. Intrusive thoughts na akala natin Makakasama, bad, oo. pero hindi pala naging bad. Okay, sige, pakilala muna tayo. Ako si Tonet at nandun ako sa time ng Twitter na sinasabi pa natin lahat, no? Ito yung time na had tocino for breakfast. Or JGH. Ako si JP at tulad ni Tonet, marami rin akong intrusive thoughts sa Twitter. Kaya ngayon, wala na siya. Burado na. At tinanggal mo talaga, hindi ka lang nag-ano. Oo, bago ko i-delete yung Twitter ko, dinilit ko lahat ng tweets. Siyempre, kailangan Malinis. scene of the crime ay malinis. Sige, ang ating guest for today. Yes. Ako po si Nadine. At ang intrusive thought ko ngayon is, pag pinatay ko ba tong aircon, magagalit sila sa akin. Malamig. Okay, sige. At ito ang Walang Kwentang Podcast! Watch it first on YouTube. Yes. And this is not a bad idea. Charing. So ngayon, mag-ano tayo? May mga nag-submit. So mag-quickie tayo ng mga letters. Yes. So ano to, mga bad ideas galing sa mga AWKP letter senders. Okay, first bad idea letter sender. From Yamanin. My ex and I didn't have a proper breakup and now iniisip kong mag-fly to Vietnam later para lang makita siya one last time. Ba't ka napalunok? Nakakairita. Pag nakita ko ba siya in person, kahit from afar, makaka-move on na ba ako? Book ko na ba ang ticket? Please reply ASAP, baka maubos na ang seats. Kasama nga raw pala niya yung bagong nilalandi niya. Anong pwedeng pangpuksa na outfitan? I think Brad Panty. Panty-panty yan. Sa airport, naka-brat panty ka na. Skinikin ako na. Hindi, kailangan pang puksa to. So, bubuk na ba niya? Is it a bad idea or ba't ganyan mukha mo? Kasi naghanap na naman ng closure. Di ba? Closure hanap po. Oo. I think ganyan humanap ng closure yung mga may pera. Susundan Ang sa... mahal naman ng closure, Uy, no? pero alam mo, napansin ko. Pero closure nga ba talaga ang Closure. hinahanap? Baka karat lang. Nangangati pa Yun lang. ang closure. Hindi, minsan kasi baka ayaw nga niya ng closure. Gusto lang niya Yun nga eh. Tsaka lilipad talaga siya. Oo, pupunta. Tsaka kasama yung nilalandi. nilalandi. So parang, Baka feeling niya kasi may chance siya dun sa nilalandi. Baka hindi pretty. Baka feeling niya mas pretty siya, mas kaya niyang... Ano kaya mga pumapasok sa utak Oo ng nga mga tao na... Ano na isip gawin bad yung... idea nga eh. di ba? Sakit yung ulo ko eh. Pero ang pinaka-question niya kasi, anong pwedeng puksa na outfitan? So pupunta talaga siya. Tsaka, hindi na niya feeling ko hindi naman niya kailangan yung yes or no. Bakit tinatanong mo pa kami? Oo nga. I'm sure naiya na yan. Nandun na siya. Nakabrat panty na Sa siya. immigration. Ba't ka naka-brat panty? Mamumuksa po. Sabi sa immigration officer. Nagtatagalog yun. Pero alam mo, napansin ko, yung mga Gen Z, Ah. kaya nila talagang gumastos. Alam nila kung ano yung pagkakagastosan nila. Talaga, hindi ba sila ano ngayon? Sobrang matipid, yung mga Gen Z ngayon. Uy, ano ka ba? Gen Z ka ba? Hindi, ang observation ko, yung Gen Z, kung ano yung gusto nilang bilhin, bibilihin nila. Tanong natin yung mga Gen Z. You can ask me. Hindi, ganun nga. So feeling ko Gen Z siya. Tapos alam niya kasi yung gusto niya. Pasalamat nga siya, Vietnam siya. Paano pag Paris Paris, yung dinala? Europe. May visa pa. Kapag Paris, pupuntahan niyo. Pogi ba? Tanong ko, pogi ba? Pogi ba? So nagmamatter kasi. Di ba? Pag hindi naman super Pag pogi. worth ba doon sa isang, Oo. sa last push? Pero pag hindi pogi, hintayin mo na lang bumalik. Pagbalik na lang, Brad Panty ka na kagano'n. Sa airport. So anong pangpuksa daw na outfitan? Ako, Yun, Brad Panty. Ayan, Brad Panty. Or yung ano yung sinuot ni Marian sa Marimar, yung nakipagpuksaan siya kay Katrina. Parang natalo siya dun sa yate. sakit na dyan. Oo, kaya pwede nga yun. Pwedeng pangpuksaan yun. Ikaw, ano ka ba? Ako siguro, dahil Taurus ako, feeling ko pupuntahan ko talaga. I'm sure. Oo.
I'm sure baka sinamahan mo pa. Pupuntahan ko, tapos wala akong pagsasabi ang mga friends. Para pag Para kapag lot. Okay lang. Yung immigration officer lang. Di ba kung kunwari sinundan ko sa Vietnam, tapos hindi ako nanalo sa kanya, mag-shopping na lang ako. Ano ba yung ibig sabihin ng nanalo ka sa kanya? Pag nategi ko yung... Pero pwede pa rin itry. Pwedeng itry. Pwede maging... Kasi, di ba, tomorrow is never promised. Yes. May mga hugot na Di ganyan. ba? So, kung anong pwede mong gawin today, gawin mo na. Oo. So, maya, tomorrow, ikasal na sila. Mas mahirap yun. Oo, hindi totoo yung kapag ang manok nakatali na, mas madaling mahuli. Yun. Hindi nga ba, JP? Gusto ko lang yung quotable quotes dito. I'm taking I think down. tanongin din natin si Nads. Kapag ang Ang manok. Walang tali-tali. Pag gusto ko mawala, kakawala yan. Tama. Nakita mo yung manok nung tinatanggal yung tali sa Sabi kasi ni Nadine. Sasalita yung manok. Pag gusto ko makawala. Tapos Inayos pa yung tali. inayos sa yung tali. Okay, next. Bad idea. Ito, nagigigil ako dito. Okay. Bad idea na to. So ito ay galing kay Aris na Scorpio pa. I think, Hindi ka mahal ng Diyos para magkaroon ka ng ganitong dalawang Scorpio zodiac si sign. Nads. Anong Scorpio ko. ano mo? Pero wala akong Aries. Pero ano yung mo? Sun, Moon, Rising. Sun ko is Scorpio, rising ko is Libra, and then yung moon ko is Taurus. So ano yun? Madam... Wait lang. Ano ko ba? Ang bilis. So, yung sun is Scorpio, and then yung moon ko is Taurus. Moon yung kung paano ka mag-process ng Emotions, yeah. So, ibig sabihin matigas ulo. Oo. Tapos yung rising ko is Libra. Yun yung pinaproject mong Sa attitude. tao, yeah. Ano ba yung Libra? Hindi marunong mag-decide. May nalaglag ba sa upuan? May lapel Oh po my ba? God! Nasaktan ba? Sobrang idol ko po si Direk Tonet. Naglalakad na ako. Naglalakad na ako near a tattoo shop habang tinatype ko ito. Niisip kong may patato ang nunal ni Direk. Ano ba yan? Iniisip kong ipatato ang nunal ni Direk Tonet sa fez ko. Go. Isa sa upper lip and isa sa baba. Apply ASAP before it's too late. Oh my God, kailan kaya ito Sa sobrang nasend? haba ng Last week pa yan usapan natin. So Last baka week pa yan. napatato na niya to. Patato na. Patato. I think after niyan kasi, after niya patato, hindi pa rin naging enough. Nagpalagay siya ng bigote para sa I think, Okay. Direk, ikaw ang sasagot dito. Oo, eh. Kasi ikaw ang gagayahin niya eh. Kasi kapag napatato niya rin yun, ibig sabihin, maagaw niya sa yung Swerte. I think sige, pwede naman. Basta, pera niya, dapat pera niya yung yes, pangano. oo. Tsaka, feeling ko mura yan. Kaya niya gawin sa sarili niya yan eh. Tsaka kung Ari siya, dapat hindi siya nagdadalawang isip sa mga Oo. ganitong klaseng bagay. Tsaka I think- Scorpio pa. Huwag na siyang pumunta sa tattoo shop kasi ayaw natin ng additional gastos, so komersyalismo, ibagsak. Gawin niya sa sarili niya. Hindi siya gagawa. Di ba marami ka ring tattoo? Yes. So, anong first tattoo mo? Itong dalawa. Dalawa agad. Ay, si ate, pinapayaw naman agad. Sabay. Anong year yan? 2016? 2016. Oh, Pero 20. before 9 that, may kasi dati na parang pag artista ka, di ba? Hindi. Pag may tattoo, parang ang dumi-dumi mo. Dati may ganun pa. So parang it's your sign of ano. Kasi isa siya sa mga unang nagpa-tattoo na pinakita niya talaga. May tattoo siya. Yung hindi tinago. Oo. Nabash Kasi- pa nga ako eh. Ano sabi sa'yo? Before. Na parang di daw maganda, mukha daw madumi, yung ganun. Meron talaga before, even until now. Kasi ang dami, may malaki pa ako dito, meron ako dito. So, I guess for people, pag celebrity ka, they don't really see it as something na parang na okay or attractive. Or ginawa mo para sa sarili mo. Pero Ngayon marami na kasi. Oo. Marami ng celebs na Pero ngayon, at least, Wala na. ine-embrace na rin natin na, syempre mga tao din naman ang mga artista. yes. Tsaka pera naman nila yan. Di Kaya naman nga, yan. hindi naman inutang sa inyo. Oo. Magalit Di naman- kayo dun sa mga May ghost flood project. control Oo. project. Yun, pera natin yun. Oo, pero grabing tattoo yun, no? Ganun ka. Ano yung tattoo niya? 35 billion.
Pero ikaw, kailan Ano? yung first tattoo mo? At okay lang, I mean, dati intrusive thought lang naman yan. Ay, ito, yung sa akin. Bad idea to. Parang naisip ko, gusto ko magpatato ng Lego. Yun na. Parang, Usually kasi 'di ba ganun siya, parang yung maisip mo Dapat lang, hindi mo para spur of pag-isipang the mabuti. moment siya, parang gusto ko ng ganitong tattoo tapos papagawa. Oo. Ito, Ganun din siya. bigla-bigla na lang. Bigla-bigla. Pero yung, kasi yung dito mo tsaka dito, malaki talaga eh. Pero nung, Yung dragon tsaka nung pinagawa mo siya, hindi mo naisip na, ay, baka sabihin nila galing akong preso. Hindi, Kasi naisip ganun ko yung talaga. Siyempre naman kasi malaki. Yung maliliit okay lang. So naisip ko na rin siya before. Sabi ko, parang bad idea to na sobrang laki. Tapos alam ko na pag nagsushoot tatakpan, gano'n. Ang hassle niya talaga. But then, nung natapos siya, sabi ko, maganda naman. Sobrang Yes. ganda niya. Oo. ikaw, meron kang bad idea tattoo. Ako ito. Ba't wala dyan si Ate Reg? Meron? Nakalagay dito, pangarap kong ibigin ka. At sa habang pangarap, buong lyrics mo. Pangarap. Let's talk about JP your. Ito, yung sa akin. Oo. Lasing kami nito. Feeling niya, witty-witty niya doon. Good thing though, wala akong tattoos na ganun. Magaling. Wala akong tattoos na gano'n. Kasi yung dad ko, dati pa lang, marami ding may malaking tattoo din yung dad ko. Sabi niya, huwag ka magpapatattoo ng about sa tao na alam mong hindi naman magtatagal sa life. More anything na parang memory ng, alam mo yun, yung eventually i-regret mo. So wala akong tattoos na gano'n. Ang dami kong gusto ko share. Pero totoo yun. Minsan, magpapatatungan ng tungkol sa, kunyari, current Jowa. love, jowa. Tapos Oh, magbe-break. pero kasi height of yun eh. Height of pag-ibig. Kasi feeling ko yung tattoo naman, kapag tumatagal, hindi na talaga siya nagiging bad idea. Unless nga, because of a person siya. Yeah. Pero kasi nagiging, siya eh, part ng memory box mo. Totoo. Yun. Ganda na to, Derek. Yung, sa favorite artist ko rin kasi. After ng mga letter senders natin, actually nakapag-share na rin naman tayo. Ano yung mga bad ideas mo na akala nyo dati, bad idea, pero ngayon, looking back, you were glad na, naging Because tomorrow, is never promised. Yes. Yan yung, that's my next tattoo. dito. Ilang beses ko na ito nakwento dito pero yun talaga yung una kong naiisip. So yung sa akin, parang after college, so sa UP ako graduate. Hindi kasi totoo yung kapag galing ka sa UP, parang may work ka na agad, ganyan, di ba? So, parang ilang months akong naghintay nun, tapos walang offers. Tapos, nung finally meron na, inofferan ako maging grade school English teacher. Tapos parang ako, go ko na ba to? Go mo ba? Go ko na ba to? Go mo ba to? Tapos, parang isip ko na bakit ito na nga yun? Parang okay naman yung yung mga benefits, ganyan. Tapos, may another offer from ABS-CBN, yung CPI, as promo producer na mas malit yung sweldo kaysa dun sa pagiging teacher. Mas maliit pa yung sweldo sa CPI kaysa sa teacher? Oo. Pero naisip ko, parang yung CPI, yun talaga yung gusto kong ruta, as in media, ganyan. So parang isip ko, parang bad idea yun kasi mas maliit yung sweldo, magagalit si mama. Pero wag ko na lang sigurong sabihin na mas maliit yung sweldo. Sabihin ko na lang na ABS-CBN, parang, ay mukhang malaki yung sweldo, ganyan. Ayun, so yun yung bad idea na feeling ko, parang years later, naging maganda yung decision. Bakit naging maganda yung decision? Kasi yun yung kinuha ko na trabaho, mas maraming mga opportunity. Parang dun ako nakapag-scriptwriting workshop kay Sir Ricky, ng libre, tapos nakapag-PA ako sa mga production. So parang kahit pa paano, parang ito yung pinag-aralan ko talaga. Kasi alam ko na naman na hindi ako magaling mag-English masyado nun. Pero malakas kasi yung sweldo. Nagulat nga ako na English teacher. But, well, Bad idea siya before, bago ko siya piliin. Pero mukhang okay naman yung resulta. nung nung 20s ako, nakwento ko na yun dito, isa sa mga bad ideas na ngayon iniisip ko kung hindi ba siya bad idea o nanatiling bad idea. Kasi pwede yun. Yung bad idea, pwedeng bad idea pa rin. So, nung 20s ako, 1970. Isa sa mga katangahan ko sa pag-ibig ay bumili kami ng jowa ko ng kondo.
Pero I think mas siya kasi sa akin lang nakapangalan. Ayun. Yun. Bumili kami ng condo, parang thinking, parang kasi nung time na yun, parang naisip ko, bakit parang walang nangyayari? Yung parang kay Juday, no? Yung, walang nangyayari. Walang nangyayari. Parang hindi pwede yung ganun sa mga aris. Dapat may, parang, gawa kaya tayo ng isang bagay. Bili kaya tayo ng condo. Mura pa nung condo na yun as in, 1 million, ganun lang. Corner. Oo, sobrang mura. Mga 2010, ganyan, mga 2010. Mga ganun. Okay. So, 1 million pa lang yung condo. So, bumili kami. So, sa akin lang nakapangalan. Sa akin napunta. So, hindi namin pinag-usapan. Pero, nung nag-break kami, wala pa akong masyadong pera nun eh. So, binila niya sa akin yung shares. Binayaran niya ako. Sabi niya, magkano ka? 500,000. Binili niya sa akin yung shares. Tapos, after, kailangan ilipat yung pangalan sa kanya. So, hindi ko alam na pag naglilipat pala ng pangalan, 100,000 pesos plus para maglipat. So, sa mga susunod, pag magjojowa kayo, huwag kayong bibili ng kondo. Kung hindi naman kayo... Di ba nadadaanan mo pa rin? Nadadaanan ko. Isang beses pag natotoo yung intrusive thoughts ko, susunugin ko talaga. May mga nadamay pang iba. Bad idea talaga siya. So, sorry sa episode natin for today kasi may mga bagay na akala mo bad idea dati, tapos nagiging good. Pero meron din namang bad idea na bad idea pa rin hanggang ngayon. Isa yung bad idea. Pero tingin ko, yung pagka-bad idea ay hindi yung pagbili ng kondo. Ito yung pagpayag na ibalik sa kanya yung kasi pwede naman sa akin na lang yun eh. Tapos naalala ko, meron pa, tumawag sa akin yung sa bank. Kasi ililipat na, grabe yung 100,000 Ganun pala yun kalaki, kahit magdagdag or minus ng pangalan. Anyway, tumawag sa akin. Kunyari ang pangalan nung ex ko. Kunyari JP Cruz yung pangalan niya. Tumawag sa akin yung bangko. Sabi, is this Tonette? Yes po. Okay, Mrs. Cruz. Sabi ko talaga, galit ako. Sabi ko, Naka-move on ka na ba? Hindi pa. Hindi ako makamove on kung gaano nakamahal yung condo na yun. Ang mahal na nun ngayon. Alam niyo ba kung gaano kamahal yung mga condo dito sa QC? Sa QC, grabe. Kala mo BGC? Kala mo may landers? Tayo na. May SNR dito? Wala na. Wala pa ba? Diba? Kung makapag-presyo dito, kala mo... Oh, go! Sige, last sinads. Marami din kasing times direct na gusto ko na mag-quit. Na ayoko na talaga. Parang sabi ko mag-aaral na lang ako. Tapos, pero gusto ko film pa rin nung time na yun. Oo nga. Dati, di ba, gusto mo rin. talaga film, tsaka photography. Film pa rin, pero behind the camera. Tapos, parang may year na sabi ko hindi na ako pero viva na ako nun eh. Pero sabi ko hindi na ako mag-showbiz, ganyan. Tapos buti na lang din na nung nagkaroon ng opportunity, parang sabi ko sige na nga, try ulit natin. Tapos, fast forward, dito na. Yeah. Presidente na siya. So yun, siguro yun yung malaking bad idea for me back then na nag-flourish into a good idea. Good idea pa rin naman. Yung pagiging, yung sabi mo, gusto mo pa rin mag-film, mag-take ng film. So, in the future ba, pwede kang, tingin mo, gusto mong maging director, Gusto ko nga magsulat eh. Oo. Actually, may one time nakausap ko si Direk Irene. Sabi ko, Direk, gusto ko magsulat. Sabi niya, sige, next time pag Di ba, pag may pwede. time. Pwede, Parang gusto kasi ko. sa mga yung mga workshop ni Sir Ricky, naging kaklase ko nun si Michelle. Oo, sila Miss Si Agot. Agot. Nag-rikili na rin si Bella. Yes. Gusto kong i-try. Oo. Mas script writing rather than directing. Than directing. Oh. Well, before, nagdidirect na ako before ng music Sa bagay, oo nga videos, pala. ganyan. Pero, ngayon, parang mas gusto ko sulat ngayon. Narrative. Concepts, ideas. Pero pag gagawin mo yon, ikaw ba yung aarte? Kasi Hindi. di ba ganun, actor, director, Hirap. hindi. Hindi ko rin alam ba paano gagawin nun pag ikaw yung director. Parang- tsaka- Nagkaroon ako ng before direct. Nagkaroon ako ng project before na sa Viva siya, tapos action siya. Ang title niya, The Fighting Chefs. Tapos lang ako doon, support lang ako doon. Pero ang nagdidirect kasi noon si Ronnie Ricketts. Tapos nandun din siya sa
tagal na yun, tapos nandun din siya sa pelikula. So nakikita ko na parang, ganito yung shot, ganito, ganyan, ganito yung mangyayari, gano'n. Tapos siya yung nag-e-explain. Tapos sabay siya dito nandun. So para sabi ko, parang mahirap to Kaya alam ko yung feeling nung I mean, hindi ko man siya na-experience. Well, medyo na-experience ko for music videos with Derek Peterson. Nag-direct siya ng music video for me. Okay. Tapos, nagko-co-direct ako sa kanya. Okay. Mahirap din talaga. Pero nung nakita ko talaga si Ronnie Ricketts nung time, sabi ko, parang imposible yata. Tsaka action. Oo, action. Tsaka parang, direct. Sorry. Naisip ko na. Intrusive thought. Paano kaya minamotivate mo yung sarili mo, artista, tapos direct Hawakan mo rin yung sarili mo. Okay na to, direct. Kaya mo na to. direct, okay na ba yan? Doble ka. Game! Ako na rin pala to. Tsaka parang ikakat, di ba? Yung parang maghahalikan na, tapos sasali ka, tapos bilang, cut. Uy! Or kapag umiiyak ka na. Cut. Pero yes, in the future, baka pwede, no? Kasi parang interesting kung ano yung magiging first film mo as a director. Totoo. Anong action, horror, malamang? Hindi ko pa alam. As a horror, Tignan natin. Horror queen. At saka horror yung favorite genre mo, di ba? Oo. Horror, tsaka thriller. Horror. Good. Ayoko ng horror. Mga weird stuff, yun yung mga gusto ko. As someone who was born on Halloween also, probably. Oo nga I pala. don't know. Alam mo, dahil October 31 ka, ba't di mo pa naisip Heidi Klum, Di ba Ang mahilig hirap kang direct eh. mahilig ka rin mag-costume. Oo, pero kasi, na-enjoy ko naman siya for a time. Pero kasi, effort. Gusto ko nga Halloween artsy party. Oo, dapat witty. Naisip ako. Ano? Feeling ko magandang idea yung pinagsasama yung mga dalawang characters. Yung doble cara, gano'n. Parang pwedeng Tonette Haddown and Don Zulweta. Tonette Haddown Zulweta. Brainy. Pero mag ganon. Oo. Minunal ako, pero lumilipad ako parang Idon Zulweta mo. Buhat-buhat ka the whole night, Oo. no? Gano'n. Ang hirap Ikaw? Ako, meron ako naging isang Ang bilis costume naman! Hindi kasi meron Okay, talaga, go. direct. Yung costume ko si him, yung sa Powerpuff Girls. So the whole night, yung pula, Okay. so the whole night pula ako. Tapos nalala ko pa nun, kasi di ba siya, may claws siya eh. Basta weird, di ba weird siya? Okay. May claws siya. So meron akong ganun. Ano man tawag, may pincers? Whatever. Basta may claws ako. Tapos, hindi ko maalala kung anong magazine yung nag-feature ng mga costumes ng celebrities that time. Pero merong isang magazine na sabi, Nadine Lucer as a crab. Naalala ko na yan! Sabi ko, grabe naman. Bakit naman ako bibihis ng crab? Tsaka naka-leather ako, ha? Leather yung top, tapos naka-slick back ako, tapos naka-leather ako na itim na thigh highs, tapos may fur. As a crab talaga. Parang feeling ko, isa ako sa mga nag-isip na Dahil dun sa Oo, ganon. sa I kamay, think yes, oo. mga walang culture. Yun, cultured swine. Wala ako. Ano yung sa akin? I think dahil may nunal na ako, Lorna Tolentino. pwede na. Sabihin ko sana Sara Discaya. Inunahan mo. Sabi ko yan this year. Kaya mo Party nga. ka na nga ako eh. Kain ka nga. Kasi lagi siya kumakain sa hearing eh. Talaga ba? Tapos, Diabetic yun tapos dapat meron ako laging kasama. Dapat ikaw siguro yung kasama ko na lagi magpipicture, tapos gaganon siya. Magganong ka nga. Tapos gaganon ako. Sa camera. It's normal na eh. Come on, guys. It's 2017. Nung time na sinabi ko yung, come on guys, it's 2018 ba nag-start? 2017. Nung sinabi ko, come on guys, it's 2017. Nangyari kasi yung interview na yun after showtime. Tapos, yun yung time na sobrang ginajudge ako ng mga tao because of my choices with the previous relationship. Tapos, in-interview ako ng dalawang reporter. Tapos tinanong nila ako about the living situation. Ganyan. Nung time kasi na yun, wala akong tulog. So, medyo
mode ako nung time. Although hindi naman ako rude. Hindi naman ako rude. Pero parang hindi ko inisip masyado yung isasagot ko. So, ganun yung sinagot ko. Sabi ko, ano naman kung ganun, di ba? Parang hindi ko siya masyadong inisip. After nung interview na yon, medyo parang napatigil ako. Sabi ko, wait, tama ba yung sinabi ko? What if i-judge ako? But eventually, people found it, amusing. Tapos, ginawa pa namin title yun sa mga year-end namin. Every year. Ayun nga, so every year. Every Sa ano year. pa yan? Sa labas na, sa corridor ng ABA. Totoo. Nasabihan pa ako niyan eh. Sino bang may kumausap sa akin yan after? Di ko maalala kung sino. Na parang sabi, kailan ba yung sinagot mo? Parang gano'n. Kasi parang, I wasn't really admitting to anything. Sabi ko nga, I won't confirm nor deny. I'm not gonna confirm and I'm But not so gonna what? deny. Sabi ko, di ba? So, alam mo yun, Ano yung mga ganong sagutan kasi before, syempre pag narinig ng mga tao yun, parang, Sumasagot ka na ngayon, ha? Diba? So, double whammy Kahit ako. tinanong naman, di ba? Oo nga. So, medyo double whammy ako kasi yung pagsagot ko, tapos yung sagot ko dun sa question. Totoo. Yun, medyo napaisip ako nun. But then, Pero I think very refreshing kasi nun. Yung iba, syempre, sasabihin parang ano ba oo, yan? merong mga Pero nagano refreshing talaga. for us na makita na merong artista na very raw sumagot. Na Sobrang honest. hindi iniisip na baka mamaya ka-receive ako. Tsaka ng hindi showbiz backlash. kasi yung sagot. Oo. Yun yung iniisip ko. Sabi ko, tama ba yung sinagot ko after talaga nung interview? Napaisip talaga ako. Diba? Na ano sila? Na Narattle sila. narattle sila. Tapos, yun nga, 2017, totoo naman eh. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung meme na yun. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, Every yung year mga ganong nga. Tsaka kahit hindi sa topic na yun. Oo. Kahit sa ibang topic. So, ibig na, sabihin, oh may my mga God. close-minded people pa rin. Hanggang ngayon. Bad idea for a film. Ako, kunyari magkakaroon tayo ng film, anong tingin mong bad idea? Ako, dahil nga matatakotin ako, I think bad idea kapag magdidirect ako ng horror film. Pero, tingin ko, may enjoy ko pa rin magdirect ako ng horror film. Just because, alam ko kung anong nakakatakot. Tungkol sa if ever. I think tungkol sa isang co-host ng podcast Tuloy mo! na walang lobby ang kondo. Na may kausap lagi na aso. O, ikaw. So, you think it's funny? Hini-English tayo. O, ikaw. Feeling ko sequel ng I'm Drunk. It's a bad idea. Pero feeling mo pag ginawa mo, Ano? magiging okay pa rin. Hindi natin alam mo. Pwede bang sequel ng I'm Drunk, pero kunyari hindi na sinamahan tsaka Pao? Parang ang weird nun. Oo Diba? nga eh. Kapag gumawa ka ng part 2 ng something, Hindi na sila. tapos Hindi na same hindi yung same actors. Bakit? Let's innovate. May gumawa na ba ng ganon? Wala pa. That's why you'll be the first. If you can't be the best, then be the first. Then be the second. Diba? Parang delikado. Hindi, gawin mong parehong lalaki. Oh. Now There's a you're good talking. idea and a bad idea. Diba? Gawin mo lalaki. Oo. Pero paano pag Beck sila, paano na yung title? Is it still I'm Drunk, I Love You? Wala na sigurong I'm drunk, I love you na agad. Ganun yung mga bakla. Pakitaan mo lang ng konting kabutihan, I love you na agad. Ganda! Tapos yung title, nakaganon yung I'm Drunk. Oo. I love you. Tapos yung next, I'm Drunk. Pero direct tuloy mo na yan. Ang ganda nun! Ang ganda nun, ma! Ganda nun. Ang ganda nun. May imagine ko Tapos na sino rin. yung magiging artista mo? Kasi ngayon, dapat yung representation, hindi na pwedeng, So, sino? Name names. Name. So, pwede O, si Nads, anong bad idea mo for a film? Yung dalawang characters na magpupuksaan dun sa film, parehas na ako. taray, Mahirap parang yun. ano. Parang yung Spider-Man. Tatlo yun eh. Oo. Pwede na naman, tatlo, di ba? Para mahirap yun, direct. Pero would be interesting. Pero feeling ko, hindi ko kakayanin. Yung ganun. Parang Kimidora. Pero Kimi Dora, tapos siya yung magdidirect. Or ano, Siya yung director. magkaroon ako ng siguro ng co-actor na inanimate object. Pwede. O Like yung sa plant Everything or cactus, ganun. Oo. Ang hirap nun, direct eh. Pero di ba yung sa Everything Everywhere, yung Mga dalawang bato. bato? Pero pareho silang bato kasi. Pero Ah, ito, sabagay. kunyari, cactus and Nadine. Nadine. I think, ang ganda. Try natin, hindi ko I pa think nagagawa box yun. office hit ito. Anong title? I'm joking. Ulit-ulit.
Meron na dati kasing may Cactus Heart. Meron na. Part 2. Yung sequel. Pero, ibang artista. Hindi si Maha. Tapos may cactus talaga. Oh, wala, sorry, naunahan ka niya. So, if you can be the first, be the second. Shoot. Okay. Dahil paulit-ulit yung mga, parang na-experience natin ngayon si Nads na ang daming pumapasok na intrusive thoughts sa kanya sa gabing ito. Oo. So, itong episode na to, para lang malaman nyo guys, more than an hour yung recording. So, kapag yung episode na to na-release ng less than 1 hour, alam nyo na. Maraming na-edit out. Buhay ang career. Presidente pa rin siya. Walang natira. Walang natira. At least, umabot pa rin ng 45 minutes. O sige, dahil nga dito sa Ang Walang Kwentang Podcast, meron tayong mga Santa. Oo, nagpapatayo kami actually ng St. Peter's Basilica. Nag-iipon lang kami ng mga Santa. Dito sa tabi. So merong Stained- Santa, yung stained Santa blood. Jolens, Santa ng mga Ng pag-ibig. ng pag-ibig, si Santa Angge from Angelica Panganiban, Santa na Sex positivity. sex positivity. Santa yan ni Santa ng mga problema ng mga Gen Z sa academe, ganyan. Tapos, meron kaming kauna-unahang santo, si Santo Atom. Yes. Siya Dito naman- lang yon kasi Oo. alam mo naman sa labas laging mga lalaki yung Oo. So, dito lang. Siya lang yung pinayagan talaga namin. Pero ang tagal nung nun, deliberation. Yeah, oo. Mga 2 minutes, no? Kasi nung nakita namin si Santo Atom, Santo ka! Nung nasabi nga lang yung pangalan, parang santo ka na. So, siya naman ay, Career. Career, pagka-burnout. Yung memory mo, Burnout. yung memory mo, okay pa ba? Hindi na. Go! Oh, sino pa yun Yun na, oo. So, Ayan. ang ating newest saint, Yes. Santa ng mga intrusive thoughts. Santa ng mga intrusive thoughts meaning mga bad ideas before na akala natin magiging bad lang. Very specific, no? Ito talaga yung parang kung meron kang pagdadasala ng mga santo para sa mga nawawalang bagay, ganon. Ito very specific. Lost cause. Pwede rin yung mga nawawalang bagay. Nawawalang Ako bagay. din. Pero kasi baka malito sila. So, kung babae ka tapos may nawawalang bagay, dito din sa Santa na to. So, intrusive thoughts, dalawa lang. So, sorry. Magaling ako maghanap ng mga bagay din. Talaga ba? Oo nga. May nawala ka ba promise. today? Wala. Wala naman. Magaling lang siya maghanap, pero hindi naman magwala ng mga bagay. Pero yon. So, kapag meron kayong mga intrusive thoughts na hindi nyo alam kung kailangan yung aksyonan. Ako ang tanungin nyo. Oo, tanungin nyo siya. Idulog Pero nyo kay ano lang Santa. to, no? MWF. Hindi, 6 to 9, lang. oh. Every Sunday lang. Every Sunday, lang. Church of Our Santa Nadine. Yes. So, medyo tamad, no? Once a week lang Once nagtatrabaho. a week lang. 6 to 9. 6 to 9. 6 to 9 p.m. Meron yun nga lang akong yung time. meron nga akong nilike na real direct na parang about siya kung before parang meron kang FOMO, fear of missing out, 'di ba? Ngayon meron akong phobia, fear of being involved. So kaya every Sunday lang, pipiliin ko lang kung na-feel ko lang na mag-accept ng mga ng mga questions or mga inquiries 'yon. Pero Ang hirap naman, i-canalize mo ba natin? Parang tayo ngayon. Apalahin nito ha, parang wala si Santa. Sige kami na nga muna. Monday to Saturday tayo. Parang tayo nalugi mo. pero ako Sunday 8 to 9 PM lang, ganun lang. 1 hour. Oo, magic hour. Magic hour. Para siya, oo. Tsaka dapat? 8 to 9? So 8 to parang 9. 8:08, ganon. Very on time. Para siyang 11:11. Ah. Parang nila yung wish At least na. yung 8 to 9, nakapag-dinner na siya. So medyo na... Clear. Pero hanggang 9 lang. Hanggang Kasi 9 lang. ngayon anong oras ang bedtime mo? Dati kaya mong pumarty ng bongga, Oo, di ba? ngayon hindi na. Kaya mong galing party, diretso taping. Max ko mga 12 na, ganun. 12. Max na yun. 12 midnight. Max na yung 12 Max na midnight. yung 12 midnight. Afternoon, wala na, hindi na gumagana yung utak. Tapos gumigising ka, early riser ka. Ay, tari, nagbago na kasi no. A lot to Si it's about Ed time. It's because tomorrow... It's never It's promised. never promised. O, mag-ano ka na. Mag-promote ka na rin ng may pelikula ka. Of course, yung yung Call Me Mother, yun yung pinagkakaabalahan ko ngayon. Kaya kaya sobrang excited ako for
MMFF. I mean, parang every year naman nag-MMFF na ako. totoo. Pero masaya kasi, tsaka itong Call Me Mother kasi, initially, ayoko sana mag-MMFF this year. Pero nung nag-pitch kasi sila sa akin, sabi nila sa akin, kasama si Ate Vice. Doon pa lang, hindi pa nga sila nagpe-pitch eh. Sila Direct June. Hindi pa sila nagpe-pitch. Sinabi lang sa nila na si Ate Vice yung kasama ko. Hindi na ako nag-isip. Sabi ko na lang, sige, push na natin yan. Kasi gusto ko talaga maka-work si Ate Vice. Exciting yung trailer eh. Kontrabida ba rito si Nadine? Yes, Kung mother ba na abangan. totoo? December 25. Yes. Pero maganda yung niya, maganda yung kwento niya. Kasi parang yung discussion kasi doon is about yung young moms, tsaka yung moms na hindi naman in-expect na magiging nanay sila. So yun ang Ganda ng premise. Love it. Abangan. Yes. December 25. Yes, MMFF. MMFF. Yun ang pinagkakabalahan mo hanggang... Next year. Oo, hanggang Then, pag-promote, di ba? Hanggang Kasi Yeah. tayo mag-shooting, hindi pa. Malapit na. Ilang days na lang. Exciting siya. So sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at ang walang kwentang podcast @gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. And like and subscribe our YouTube channel, ang Walang Kwentang Channel. At kung meron kayong mga sariling bad ideas na akala nyo bad ideas before, pero naging good, pwede nyo i-share yan sa Ang Walang Kwentang Podcast after Podcast Chikahan sa Facebook. Ilan na tayo doon? 117 million. 117 million, yes. 117 million subscribers na kami. Yes, followers. malapit na kami mag-silver button Yes, sa Facebook. oo. Parang konti na lang. Tsaka kung boboto sila lahat, kaya natin na magpabagsak. Yes. Ng presidente. Mga bot lang. Follow us on Instagram @awkpstuffs. Ako, Tonette Hadaune. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Ikaw, Nads. Ako naman po-follow niyo sa Instagram @Nadine. Wala akong Twitter. Wala ka ng Twitter? Wala na, direct. Wala na. And TikTok @Nadine Lucia. Yan. So, maraming salamat. Si Nadine yung nag-close. Thanks, guys! Thank you, guys! Thank you. Thank you. Iwas natin ang mga bad ideas. Ako yung nag-close. Ganda. Tuloy.